Pakinggan natin itong isang malupit din na ano na to, itong napakayabang na to. Putang ina to, napakagaling na naman magsalita tong hayop na ito. Hindi, kasi ito yung sa China. Kanina kasi umikot yung session diyan sa sa Senado. Umikot yan sa yung away ng China na naman sa Pilipinas. Ito kasi si Tariela. Ginawa niya katatawanan yung presidente ng ibang bansa. Sasabihin niyo na naman, nagagalit kayo pag ginagawang katatawanan si Xi Jinping, samantalang si Bongbong, ginagawa niyong katatawanan. Presidente natin yun. Taxpayer tayo ng Pilipinas. Di naman tayo taxpayer ng China. Utangin na labas tayo dyan. Wala tayong pakialam. Wala akong pakialam dyan sa China na yan. Hindi naman ako Chinese. Ako, kung gagawin ko mang katatawanan si Bongbong, dahil nga, puro katarantado ang ginagawa ni Bongbong sa Pilipinas at taga-Pilipinas ako. So siguro, mas maganda, kaysa pansinin ko yung China, pansinin ko muna yung problema dito sa loob. Ang dami natin problema sa bayang Pilipinas, ang dami natin pagnanakaw dito, tapos isipin natin China. So ngayon, itong Tariela na to, ginawa niya katatawanan yung presidente ng ibang bansa, presidente ng isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sa tingin niyo tama yun? Bilang ikaw ay uniformado, sa tingin mo tama yun? Siguro kung ako gawin ko katatawanan si Xi Jinping, okay lang. Si Donald Trump, gawin ko katatawanan, okay lang. Normal na tao ako. I do not represent the Philippines. Di ba? I do not represent the Philippines. Ito si Tariela, ginawa niyang katatawanan yung muka ng presidente ng ibang bansa nang naka-uniforme siya. So anong sa tingin mong mangyayari doon? Siyempre pangit yun. Hindi maganda yun. Presidente nila yun eh. Ang laki-laking bansa niya, ang yaman-yaman na bansa niya. Tutuyain mo. Kung feeling mo, yaman-yaman natin para tuyain natin sila. Majority ng mga mayayaman dito sa Pilipinas, taga dyan sa China. Paano pag nagsialisan yan? Paano pag nagsialisan yung mga Chinese na mga bilyonaryo dito sa Pilipinas? Putang ina niyan. Paano? Anong mangyayari sa atin? Nga. Halimbawa na lang, sa pag-aaway natin na to ng China at saka ng Pilipinas, putang ina, matalo natin yung China. Maging tayo may-ari ng China. Paano natin papakainin yan? Ang dami ng mga yan. Bilyon yan. Paano natin papakainin lahat yan? Anak ng tinapay kayo talaga. So ngayon, binabatikos ng People's Republic of China, yung spokesperson ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, yung ginagawa ni Tariela, which is I think personally, tama lang yun. Why? Tama lang yun. Kasi, utang na presidente ko yun binababoy mo. Binaboy ba namin presidente nyo? Di ba? That's so undiplomatic. Kung meron ditong unethical, yan yung mga unethical. Yung ginagawa ni Kiko Barsaga, hindi unethical yun. Ang unethical, etong ginagawa ni Tariela, nagtataka ako, ba't nandyan pa yan? Ba't hindi pa tinatanggal yung pangit na yan? Mandurugas daw yan sa PMA. Noon, kaya natanggal yan sa PMA dahil mandurugas yan. Tapos ngayon nandiyan dyan, mataas ang posisyon, tapos putang ina, nakakahiya tayo sa ibang bansa. Subukan niyang gawin yan kay Donald Trump, putang ina niya, tingnan ko lang. Bakit kay Xi Jinping lang niya kayang gawin? Kasi si Xi Jinping, alam naman nila yun na pwede nilang i-provoke ang China. Kasi wala naman talaga interest sa China sa atin. Kasi kung itong ginawa natin na to, ako China, at may interest ako sa Pilipinas, putang ina, yun ang unang-una kong gagawin. Inaaway niyo ako putang ina, sakupin ko kayo. Tama? O kaya nila pinoprovoke yung China because yung China hindi bumabawi, hindi gumaganti. Di ba? Walang pakialam. O kaya ipoprovoke nila ng pinoprovoke. Siyempre, nasasaktan din yung mga opisyal ng China na yung presidente nila binababoy dito sa Pilipinas na putang nakala mo naman kaganda-ganda na ng Pilipinas. Di ba? So, nagigets yung ibig ko sabihin. So tayo ang nang-uurot sa China. Tapos ang ibabalik sa atin, bakit? Sinasaktan tayo niyan sa South China Sea. Nung nakaraan, sinagip pa yung mga kababayan natin lumubog. Nauna pa sila dun kaysa sa atin. Ang ingay-ingay natin. Ingay-ingay ng Coast Guard. Lumubog yung barko natin. Putang, naunang rumisponde, China. Sa yabang ninyo, sana nung naunang lumubog yun, nakipag-away din kayo sa China, nakipag-agawan kayo ng sasagipin. Huwag nyo sakipin yan. Mga Pilipino yan. Amin yan. Kami sasakip. Dapat gano'n. Hindi kayo nakipaglaban sa sagipan. Putangin na nyo. Tapos, inaaway nyo yung China. Mga tanga. Kung sa inyo. Masasabihin nyo na naman, hindi na naman kami Pilipino. Anak ng tinapay. Wala lang kaming pakialam sa ginagawa nyo sa China. Kasi ang pakialam namin, yung mga magdanakaw dito sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Pakinggan natin ito si Erwin Tulfo. Yabang-yabang nito. Kala mo magaling. Mr. President, I rise today in defense of dignity
our national dignity. National dignity? Gago, di ka man Pilipino. Di ba Amerikano ka? O paano ka national dignity? Ang national dignity mo, Amerika. Kaya ka hinahabol ng Amerika dahil dinugas mo sila eh. Hindi ba Eric Sylvester ang ginamit mo? Tapos umaming ka pa na talagang gumamit ka ng ibang birth certificate. Nag-serve ka pa sa military nila. So may Amerikano ka. Hindi ka Pilipino. Utang ina ka. Kaya nga hindi ka na-confirm as DSWD secretary dahil hindi ka Pilipino. Tapos ngayon, putang ina, para kang ikaw may-ari ng Pilipinas, gusto mong palayasin China? Gago ka, pag naglayasan lahat ng Chinese dito, puta na wala yung siomay sa Pilipinas. Mawawala yung Chinatown. Mawawala na yung mga masasarap na Chinese food dyan. Loko-loko ka ba? Tangina, wala tayong ambag sa mundo. Yung mga Chinese na yan, marami. Anak ng tinapay talaga to si Erwin Tulfo, kayabang-yabang, kala mo na. Tapos magsusorry na naman. Putang ina yan, mga brand ng Tulfo, kala mo, ang tatapang eh. Pero mga barangay tanod level lang naman. Kaya lang naman awayin, barangay tanod. Mga barangay chairman. Pero putang ina, pag malalaking tao na, tikom na. Oh, ba't ang tapang-tapang mo kay Xi Jinping sa magnanakaw dito sa Pilipinas? Wala kang imik. Ha? Bakit? Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Yes, sir. Sa totoo lang, it really is unacceptable. Because if the Chinese people ginawa ito kay President Marcos, kahit na ayaw natin kay President Marcos, magagalit tayo sa China. Magagalit tayo sa China. Why? Aktanti namin, presidente namin. Yung pakialaman yung presidente nyo, huwag nyo pakialaman yung presidente namin. O, hindi ba? Walang iya. Tayo, naka-uniforme. Tapos pinaglaruan natin yung presidente na, maswerte nga tayo, hindi pa tayo binobomba niyan eh. Maswerte tayo, hindi tayo binobomba niyan. Maswerte tayo, alam ng China na matigas ang ulo ng mga Pilipino, kaya ayaw nila tayong sakupin. Kasi kung may pakinabang ang China sa atin, putang ina niya, matagal na tayo sinakop ng mga yan. Sabi ko sa inyo, saan pinaggagawaan niyo? Matagal na tayo sinakop ng mga yan. Pero dahil wala naman tayong, wala naman silang kailangan talaga sa atin. Kundi negosyo lang naman dahil businessman man yan sila. Putsang ina, hindi natin pwedeng gawin yun sa head of state nila. Pwedeng head of state natin, babuyin natin, pare-parehas tayo, okay lang. Head of state nila, babuyin nila. Pero head of state natin, babuyin nila. Head of state natin, babuyin nila, magagalit din tayo. Kung halimbawa si Xi Jinping ginawa yan kay Donald Trump, puta malaking away yan. Kung si Donald Trump ginawa yan kay sino yan? Si Russian President Putin, puta gera yan. Yan, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nag-iingat. Mali na tayo eh. Pinagtatanggol nyo pa eh. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, Gago, hindi lang China ang ayaw ng demokrasya sa Pilipinas, pati kami. Ayaw namin ng demokrasya dito. Bakit? Putang ina, dinadaya nyo tao eh. Walang demokrasya dito at walang dito. Para nga tayo nasa martial law. Sabi nga ni Libiste, para tayo nasa martial law. Walang demokrasya. Anong demokrasya sinasabi mo? Putang ina, eleksyon, dinadaya nyo. Yung mga pera ng taong bayan, ninanakaw nyo. Tapos ibang mga tao ang pinakukulong nyo. Anak ng tinapay. Tapos kapag ikaw nagsalita ka sa gobyerno, ipakukulong ka. Mantakin mo pag nagsalita tayo sa gobyerno, ipakukulong tayo, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano sa tingin nyo ginawa nitong Tarriela? Paano kung si Tarriela doon sa China, sinintensyahan siya doon ng bitay? Putsang ina, at kinuha nila yan dito, inaresto nila yan dito. Oh, ano magagawa nyo? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Masyado na naman tayong galing-galingan to si Bendalo eh. then you are free to leave the Philippines. Ano yabang no? Palibasa mayaman na siya. Palibasa sarap na ng buhay niya. Pa-vlog-vlog na ng pakain-kain ng agahan, tanghalian, hapunan. Palibasa mayayaman tong mga tulpo na to, kaya kung makapagsalita, walang pakundangan eh. Kasi pag umalis imagine mo, umalis ang mga Chinese investor dito, maghihirap ba mga ulol na yan? Hindi na, mayayaman na yan eh. Pero tayo, maghihirap tayo, tayo maapektuhan talaga. Bakit? Putsang ina, marami tayo mga kinukonsume na galing dyan sa China eh. Yun na nga lang kaya natin bilhin na cellphone made in China eh. Hindi naman natin kayang bumili ng iPhone 17 lahat. Papaalisin nyo pa yung mga yan, walang iya talaga kayo. Again, these Chinese are part of our history. They've been here long than the Spaniards. Bago pa dumating mga Espanyol at sakupin ng Pilipinas, nandito na yung mga Chinese na yan. They've been here. Putang ina mo, sino ka para paalisin sila? Kakabago-bago mo eh. Kakabago-bago mo sila. Nagpapaalis ka na ng Chinese. Putang ina, sino ka? Presidente ka? Fuck you. Get the out.
Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Nok nung puta kina. Ako, alam mo, nakipaglaban siya. Gago. Nakipaglaban ka sa Amerika. Di ba, ano ka nga, na-deploy ka nga sa ibang bansa na lumabang ka sa gera doon. Putang ina, kung makapagsalita to, kala mo Pilipino. Gago. Wala kang moral ascendancy. Hindi ka Pilipino. Itinakwil mo ang pagiging Pilipino nung naging passport holder ka ng Amerika. Tarantado ka. Hindi ka makabayan, tumigil. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public. Okay yun. Wala kang problema sa pag-claim natin din sa South China Sea. O kung ano man tawag nyo dyan. Atin yan. Sige, atin na yan. Pero ang mali dito, Erwin Tulfo, you should also castigate itong si Tariela because what he did is not undiplomatic. Imaginein mo kung dito sa one action na ito ng isang pangit na opisyal ng Pilipinas, putang ina, girahin tayo ng China. Sa tingin mo, ano mangyayari sa atin? Kayo, mayayaman kayo, makakalipad kayo kagad sa ibang bansa. Paano kami? Yan sanang iniisip mo. Sana hindi lang yung putang ina, pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan nyo na mga magnanakaw at saka mga tarantado sa Pilipinas eh. Yung mga tao ang nahihirapan eh. Mali yung ginawa ni Tariela. Yun lang naman yun. Sana, ano mo din yun, i-acknowledge mo din yun, and then, i-assert mo yung karapatan natin dyan sa South China Sea. Walang problema yan, atin yan. Pero mali si Tariela na ginawa mong katawa-tawa yung leader ng isang bayan. Lalong-lalo na itong bayan na ito ay trade partner natin. It's so wrong. Kaya nga kung ako ang economic team, kung ako halimbawa si Raplecto, o ako sino man yung nasa economic team natin, magagalit ako kay Tariela kasi nga putang ina, napaka-importanting business partner nitong China sa atin. Si Bongbong Marcos nga, hinihikayat na silang pumunta rito sa Pilipinas tapos tinatarantado mo sila. Dito talaga, alam mo, magulo isip ng gobyerno, magulo isip ni Bongbong eh. Manta kami, tinanggalan mo, visa-free na sila para pumasok sila dito. Tapos, yung Coast Guard spokesperson mo, putang ina, wala naman silbi sa bayang Pilipinas yan. Sinisiraan yung presidente ng mga tao. Natatandaan nyo pag nag-i-issue ang isang bansa ng travel ban, or hindi travel ban, pero parang travel advisory sa Pilipinas, di ba nagagalit tayo? Nagagalit tayo, di ba? Kasi dapat kayo mag-i-issue ng travel advisory dito sa Pilipinas. Ang ayos-ayos ng Pilipinas, ito pa kaya. Ginagawang cartoons, ginagawang katatawanan yung presidente nila. Sa tingin mo, hindi magagalit yung mga yan. Pag yan, sabay-sabay umihit, nalunod tayo, Erwin Tulfo, inuwi mo lahat yan, ha? Servants of a democratic. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong